Nagalit ang China sa pag-uusap na naganap sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ayon sa China, ang pag-uusap ng dalawang bansa tungkol sa pagsasaayos ng kani-kanilang hangganan sa dagat o maritime borders ay ilegal at walang bisa. Pero bakit? Ano ba ang napag-usapan ng Japan at Pilipinas para maglabas ang China ng ganito katinding pahayag? Ang isyong ito ay lumitaw matapos ang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, kung saan ay nagkaroon ng mga bagong kasunduan ng dalawang bansa ukol sa seguridad, depensa at mas malapit na kooperasyon sa isa't isa. Para sa Japan at Pilipinas, isa lamang itong hakbang upang palakasin ang kanilang relasyon. Ngunit para sa China, maaaring ito ay bahagi ng isang mas malaking pagbabago na maaaring makaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asya. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang nilalaman ng mga kasunduang ito, bakit mabilis lumalapit ang Japan at Pilipinas sa isa't isa, at kung bakit ganito na lamang ang pagtutol ng China. Ayon sa ulat mula sa PCO, maraming mga napagkasunduan ng Japan at Pilipinas na naganap sa state visit ng Pangulo, tulad ng pangako ng Japan na mag-i-invest sila ng aabot sa 3.4 billion US dollars sa iba't ibang mga negosyo sa ating bansa. Para sa video na ito, magfo-focus muna tayo sa larangan ng depensa at seguridad, kung saan ay may tatlong malalaking bagay na napagkasunduan. Ang una at malamang pinakamahalagang napagkasunduan ay ang pag-upgrade ng status o estado ng relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Dati, ang status natin ay Strengthened Strategic Partnership, pero ngayon, Comprehensive Strategic Partnership na. Ang ikalawa naman ay ang tinatawag na General Security of Military Information Agreement o GSOMIA o GSOMIA. Ang ikatlo ay ang kinagagalit ng China na Maritime Boundary Delimitation. Pero ano bang ibig sabihin ng tatlong bagay na ito? Simulan natin sa pag-upgrade ng relasyon natin sa Japan. Upang mas maintindihan natin kung gaano kahalaga ang pag-upgrade ng relasyon natin sa Japan, tingnan muna natin ang iba't ibang antas ng pakikipag-ugnayan na karaniwang ginagamit ng mga bansang tulad ng Japan. Pero lilinawin ko lang muna na hindi ito mga official na level na ginagamit ng lahat ng mga bansa. Wala ring iisang ibig sabihin ang kada level na nag-a-apply para sa lahat. Ang pinakauna at pinakamababaw na level ay ang tinatawag na Normal Diplomatic Relations. Ito yung default o pangkaraniwang ugnayan sa pagitan ng mga bansa, basta hindi sila magkaaway. Kunyari, andito tayo sa level na to. Ang mangyayari, merong embassy ang Japan dito, may embassy tayo sa kanila. Pwedeng pumasok dito yung mga turistang Hapon, pwede ring pumasok sa Japan yung mga turistang Pinoy. Meron ding kalakalan at posibleng may konting tulungan, pero limitado lamang ito. Ang ikalawang level naman ay ang Strategic Partnership. Sa level na ito, may mga karagdagang pagtutulungan na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa na ang layunin ay umangat silang pareho. Kunyari, andito tayo sa level na ito at may mga teknolohiya ang Japan na pwedeng makatulong sa atin. Pwede silang mag-imbita ng mga professional natin para mag-training sa kanila o pwedeng sila ang magpadala ng mga eksperto nila para turuan ng mga tao natin. Ang ikatlong level ay ang Strengthened Strategic Partnership. Ito yung dating level natin na nagsimula noong 2015 sa pamamagitan ng isang joint declaration mula kila President Noynoy Aquino at Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Dito nagsimulang talagang tumulong ang Japan sa Pilipinas. Ilan sa mga halimbawa nito ay nung nagbigay sila ng pondo para sa pagpapaunlad sa Bangsamoro Region, saka yung tumulong silang palakasin ang Philippine Coast Guard. Ang ikaapat na level ay kung nasaan na tayo ngayon, ang Comprehensive Strategic Partnership. Sa level na ito, hindi na lamang ekonomiya o kalakalan ang pinag-uusapan. Kasali na dito ang depensa, seguridad, teknolohiya, enerhiya, infrastruktura at maging pagbabahagi ng sensitibong impormasyon. Dito na din pumapasok ang GSOMIA. Sa simpleng salita, isa itong kasunduang magpapadali sa pagpapalitan ng sensitibong impormasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa seguridad at depensa. Kung may isang bagay na hindi basta-basta binabahagi kahit kanino, ito ay ang impormasyong may kinalaman sa seguridad. Kung sakaling may namata ang kahina-hinalang galaw ng mga barko o eroplano o iba pang banta sa rehiyon, mas magiging madali para sa dalawang bansa na magpalitan ng impormasyon at mas mabilis na makipag-coordinate. Kaya, kung handa ng magpalitan ng ganitong uri ng impormasyon ang Japan at Pilipinas, malinaw na hindi na pangkaraniwang relasyon ang meron ang dalawang bansa.
Ang huli at pinakamataas na level naman ay ang Security Alliance. At sa kasalukuyan, Amerika lang ang nasa level na ito para sa Japan. Ito yung kapag nilusob ang isa, obligadong tumulong ang kabila. Dito nagsisimulang maging mas malinaw kung bakit sensitibo ang usapang ito para sa China. Dahil habang mas lumalalim ang relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas, mas nagiging madali rin para sa dalawang bansa na magtulungan sa mga usaping may kinalaman sa seguridad, depensa at mga alitang pang-teritoryo. Pero, ang bagay na talagang nakatawag ng pansin ng China ay ang ikatlong na pagkasunduan, ang Maritime Boundary Delimitation. Kung tutuusin, simple lang naman ang napagkasunduan ng Japan at Pilipinas pagdating dito. Ito yung susundin nila ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa paglilinya ng kanilang teritoryong dagat. Maraming alituntunin ng UNCLOS at hindi na natin iisa-isahin yon dito sa video. Pero ang mahalagang pag-usapan natin ay ang tungkol sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng mga bansa. Ayon sa UNCLOS, ang EEZ ng isang bansa ay umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa pampang ng isang bansa. Sa loob ng EEZ ng isang bansa, hindi nila pwedeng pagbawalang dumaan ang mga barko o eroplano ng ibang mga bansa, pero sila lang ang tanging may karapatan na gumamit sa mga likas na yaman sa loob nito. Kasama dito ang pangingisda, pagkuha ng langis at kahit ano pang maaaring pakinabangan sa ilalim ng dagat. Dito mas nagiging interesante ang usapan. Maaaring iniisip ng marami na napakalayo ng Japan mula sa Pilipinas. Pero ang pagitan ng Itbayat Island sa Batanes at ng Yonaguni Island ng Japan ay humigit kumulang 229 nautical miles lang. Ibig sabihin, sapat na ito para maglapat ang ilang bahagi ng EEZ ng dalawang bansa. Pero sa halip na magtalo, nagkasundo ang Japan at Pilipinas na mag-usap ng masinsinan upang tukuyin kung saan ang hangganan ng kani-kanilang teritoryong dagat sa ilalim ng Maritime Boundary Delimitation. Sa madaling salita, ang Japan at Pilipinas ay parang dalawang magkapitbahay na nag-uusap kung saan eksaktong ilalagay ang bakod sa pagitan ng kanilang mga lupa upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Ang problema, kasalukuyang may dispute o inaangking mga teritoryo ang China laban sa Japan at Pilipinas. Sa Japan, ang pangunahing pinagmumula ng dispute ay ang grupo ng mga maliliit na islang tinatawag na Senkaku Islands. Ang Japan ang namamahala sa mga islang ito mula pa noong 1895, pero parehong inaangkin ito ng mainland China at ng Taiwan bilang parte ng kanilang teritoryo. Liban pa sa mga mismong isla, syempre, meron din ang issue ng EEZ na kasama ng pagmamay-ari sa mga islang ito. Syempre, mapupunta sa tunay na may-ari ng Senkaku Islands ang EEZ sa paligid nito. Kung titingnan natin ang Senkaku Islands sa mapa, napakalapit nito sa Taiwan at mainland China. Ang layo nito mula sa mainland China ay tinatayang nasa 180 nautical miles lang. Samantalang sa Taiwan naman ay 120 nautical miles. Ibig sabihin, malaki ang paglalapat sa pagitan ng mga EEZ ng mainland China at Taiwan at isa ito sa mga dahilan ng hidwaan ukol sa mga islang ito. Sa Pilipinas naman, ang ugat ng issue ay ang West Philippine Sea. Ang China ay may tinatawag na 9-dash line o kung susundin ang update na ginawa nila noong 2023, 10-dash line. Ayon dito, ang malaking sakop ng South China Sea kasama ang malaking bahagi ng West Philippine Sea ay pag-aari ng China. Pero ayon sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration noon pang 2016, walang legal na basehan ang malawak na pag-angkin ng China gamit ang 9-dash line. Dahil dito, kinilala ng tribunal ang mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong EEZ na ngayon ay tinatawag na nating West Philippine Sea. Pero syempre, ayaw itong tanggapin ng China at kasalukuyan nilang binabantayan ng West Philippine Sea gamit ang kanilang Coast Guard. Pinapalayas din nila ang ating mga mangingisda at pinagbabawalan ng mga posibleng paghahanap natin ng langis at iba pang yaman sa area. Para sa Japan at Pilipinas, ang Maritime Boundary Delimitation ay isa lamang legal at diplomatikong proseso upang malinaw na matukoy ang hangganan ng kanilang mga karapatan sa dagat. Ngunit para sa China, iba ang dating nito. Sa pananaw ng China, tila pinapalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang mga claim o pag-angkin sa mga pinaglalabanang teritoryo. At habang mas lumalawak ang kanilang kooperasyon, mas lumalakas din ang kanilang kakayahan na magtulungan sa harap ng mga hamon ukol sa kanilang mga kinikilalang teritoryo.
Habang patuloy na lumalalim ang relasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas, malamang ay patuloy din nating maririnig ang pagtutol mula sa China. Magdudulot kaya ito ng mas matinding tensyon sa rehiyon? Panahon lang ang makakapagsabi.